Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa pagbatikos po mga kabida ni Attorney Ferdy Topacio po, ano? Dito ho kay Senator Bam Aquino, ano po? Dahil ho parang hindi na raw tumindig dun ho sa kanyang commitment daw sa Iglesia ni Cristo, ano? Matapos pong tinulungan daw ng INC po mga kabida na manalo, inendorso ng eleksyon sa paniniwala na hindi po ito mangingialam at interesado dyan po sa impeachment trial po ni VP Sara sa Senado. Ano po mga kabida, tila bumaliktad na raw. Okay? Iba na raw yung kanya hong tunada po ngayon. Ngak-ngak ng ngak-ngak daw ito mga kabida, no? Sa impeachment trial po ni VP Sara na sana ituloy na po despite dito ho sa naging desisyon po mga kabida, no, ng Korte Suprema, ano po, na? Ito pakinggan muna natin. Ito pong pahayag po mga kabida ni Attorney Ferdy Topacio at ikukurtisi lang po natin ito mga kabida sa ang balita ngayon. Narito po. Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Alam mo Ba bakit? yan? Ha? Sige, bakit po? Orokan eh. Oro. Plastic. Ah. Di ba? Orokan. Oo nga. Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided. Sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Pero nalungkot ako ha. Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon Masakit ka bumili yun. ng timba eh. Masakit yun, Ng sir. timba at saka mga drum kay Bam Aquino. Ito ba naman ito? Magpupush ka ng resolution from the Senate. Sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court. Hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court. Ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado, yung walang yung mga walang statesmanship at saka senatorial temperament. Alam nyo kaya Senate yan. Senex ang root word niyan in Latin. Senex, parang senile, Opo. senior, may edad. Okay. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan naggamula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na, may wisdom ka na. Yun. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Ayun po, siningil na nga ni Attorney Topacio ito pong si Senator Bam Aquino, mga kabida. Napabalita kasi na yung Iglesia ni Cristo, yung mga inendorso po nila na mga kandidato, isa daw sa mga bilin po mga kabida ng INC, okay? Yung endorsement kapalit daw doon mga kabida yung hindi ho pagsuporta sa impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado kung tutuusin po nasa 8 ata yung mga senatorial balls yung inendorso po ng INC at kabilang na po mga kabida ito po hong si Senator Bam Aquino. Okay? Yun yung lumabas po na bali-balita na isa daw sa mga direktiba at kapalit daw na kondisyon mga kabida ito hong hindi po pagsuporta po sa impeachment trial po ni VP Sara dyan po sa Senate. Tila bumaliktad daw itong si Senator Bam Aquino ngayon. Kasi po si Senator Bam po mga kabida ay isa po sa mga senador na gusto hong ituloy ito pong impeachment trial ni VP Sara despite ho sa naging desisyon po ng Korte Suprema kung saan po ay idineklara po nilang unconstitutional po o labag sa saligang batas. Ito pong inihain po na articles of impeachment po ng Kamara, Diyan po sa Senate, mga kabida, po. Isa po itong si Senator Bam sa mga non-lawyers po diyan sa Senado na dakdak ng dakdak po, kung bakit hindi po ituloy, yung impeachment trial, alam naman po niya na meron pong desisyon po ang Korte Suprema na wala hong jurisdiction ito pong Senado, simulat sa poll, nung isinampa po ito pong articles of impeachment.
Parang gusto ho niyang baliwalain po mga kabida. Ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema. Tila hindi po siya nangihinayang po at wala ho siyang pakialam sa magiging repercussion po kung sakaling hindi ho sundin ng Senado. Ito pong decision po ng Korte Suprema. Yan kasi yung hindi ho abogado. Mentality po ng hindi ho abogado po. Kasi dahil sa bugso po ng damdamin po makabida, gusto po nilang makuha kung ano po yung gusto po nila, na hindi po nag-iisip sa legal point of view po makabida, na ito po ay posible hong magdulot po ng constitutional crisis makabida kung sakali hong hindi ho pakinggan ng Senado ito pong desisyon po ng Korte, mga kapida. Nagsalita na po ang Senate President, at naniniwala po ako na pakikinggan ito pong salita po makabida ni Senate President Chis Escudero na tatalima ho siya o tatalima po ang Senado dito ho sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Pero iilan po dyan mga kabida, tila matitigas yung ulo, ayaw hong pakinggan at ayaw hong sundin ito pong Korte Suprema mga kabida. Palibhasa po hindi ho mga abogado hindi po nila dama yung magiging legal consequences so dito mga kabida po. Unang-una po, ayon po sa mga batas po natin ang hindi po pagsunod sa desisyon at utos po ng Korte Suprema, iilan po sa mga maaari pong kakaharapin po ng sino mang hindi po susunod ho dito. Unang-una po yung possible contempt po makabida mula sa Korte Suprema sa kanya. Pangalawa po, pwede hong kung abogado po siya, pwede ho siyang i-disbar mga kabida. Pangatlo po mga kabida, pwede ho siyang tanggalan po ng karapatan na tumakbo bilang isang opisyal po ng gobyerno at to hold him perpetually disqualified mga kabida sa paghawak ko ng kahit anong posisyon po dyan po sa gobyerno dahil ho sa kanya hong hindi ho pagsunod sa utos po ng Korte Suprema po makabida ang pinakamatindi po dito makabida ito pong constitutional crisis kasi ho magkakaroon talaga ito ng chilling effect po makabida may mga pagkakataon na posibleng hindi po susundin ng mga tao kung ano yung magiging future decision po ng Korte Suprema at maging apektado ho dito ito po mga future decisions po makabida ng mga lower courts. Yun yung pinakamatindi. Kasi magkakaroon na po tayo ng gulo. Chaotic na po yung ating lipunan po makabida. Kung magkaganon. Kaya nga, believe po ako doon ho sa mga tao kahit na po hindi abogado po makabida pero nakakaintindi po sa batas at nakakaintindi po sa responsibilidad po makabida ng Korte Suprema. Lalong-lalo na po ito hong mga abogado. Pero balikan po natin ito pong si Senator Bam Aquino. Ano kayang nangyari po? Kung bakit ganito na po yung kanya hong stance po ngayon? Kasi yung sinabi po makabida ng isa sa mga anchors po kasama po ni Attorney Ferdy Topacio parang sinabi daw ni Senator Bam na hindi po siya interesado dyan po sa impeachment complaints o trial versus the Vice President basta ang kanya hong atupagin daw makabida kung sakali hong manalo yung kanya pong advokasya Unang-una po alam naman po natin kung ano po yung advocacy po ni Senator Bam edukasyon po makabida Okay? Pero nag-iba yung ihi po ng hangin po ngayon. Okay, tila isa po siya sa mga nagsusulong po ngayon na kailangang ituloy ito pong impeachment trial po ni VP Sara po makabida kahit na po meron pong desisyon ito pong Korte Suprema. Okay? Kasama po dyan mga kabida ito pong si Senator Lacson, Senator Tito Soto, Risa Hontiveros, Ping Lacson, at saka ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Puro mga miyembro po ng opposition bloc po makabida o minority, diyan po sa Senate. Alright? So sana
mapaliwanagan po yung isip po ni Senator Bam dito ho sa kanya hong delikadong posisyon po ngayon na suwayin ito pong utos po at desisyon po ng Korte Suprema po mga kabida po. Sana po hindi ho sila magpadalos-dalos po dito mga kabida po. Kagaya ho sa sinabi ni Senator Chis Escudero ano kaya ang tingin sa atin ng ibang bansa po mga kabida? Na tayo po, meron pong sariling Korte Suprema, pinakamataas po na korte sa bansa pero hindi ho natin sinusunod, Isang insulto po 'yan, Unang-una po, insulto para po sa mga maestrado po ng Korte Suprema, Ano bang silbi kung bakit andyan po yung mga maestrado, Kung bakit po pumili po mga kabida ang Pangulo ng mga maestrado diyan po sa Korte Suprema kung hindi lang man susundin po, yung magiging desisyon po ng SC, Diba? Pangunahing trabaho po ng SC po makabida ang mag-interpret po ng batas at saligang batas po, mga kabida. Wala pong ibang binigyan po ng karapatan po ng ating saligang batas kundi ang Korte Suprema lang talaga, Walang sino man po, maliban po sa Korte Suprema, ang binigyan po ng authority at karapatan po ng Constitution, na magdesisyon when it comes to question of law, mga kabida, po. Kundi ito pong Korte Suprema lang po, Kaya nga, galangin po natin, okay? Huwag ho nating baliwalain yung desisyon po ng SC. Pag sinabi po ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment, unconstitutional talaga yun, Ngunit kung meron po silang magandang argumento po dyan, mga kabida, para ipamukha po sa mga maestrado po ng Korte Suprema na mali yung kanila pong desisyon, maghain po sila ng motion for reconsideration. Ganun lang po kasimple yun, Kung sa tingin po nila mga kabida na mali yung desisyon po ng SC, they can file a motion for reconsideration. Part po yan ng due process po, Okay? Kinikilala po yan ng batas po mga kabida na pwede hong maghain po ng motion for reconsideration itong aggrieved party po, mga kabida. So, dapat yun ang gawin po nila. Kaysa dakdak ng dakdak po, in public, mga kabida. Pinapahiya ito hong Korte Suprema, Meron na ngang nasampulan po mga kabida, dito ho sa kanilang pagbastos po mga kabida sa Korte Suprema, Itong si Larry Gadon, itong si Congressman Percy Sardania, at ito pong si Richard Heydarian, mga kabida, Nahaharap po sila ngayon, sa contempt petition, na inihain po mga kabida ni Attorney Mark Tolentino, Rolex Oblique po makabida at saka ito hong si Attorney Ferdy Topacio dyan po sa Korte Suprema. Okay? So, sana mag-isip-isip po itong mga pro-impeachment senators po natin. Okay? Antayin na lang po natin yung February 6 po, 2026. Kasi malapit na po yun, mga kabida. And this time, if they will file another impeachment complaint against the Vice President, siguraduhin po nila mga kabida na sa tamang proseso po yun. Hindi ho lalabag po sa saligang batas po natin. Kasi baka masayang na naman po ito kung kanila pong ipa-file na ito pong impeachment complaint laban po sa Vice Presidente dyan po sa Senate, mga kabida. I don't know kung ano yung reaction ho dito ng Iglesia ni Cristo, mga kabida, dito po sa ginawa ho ni Senator Bam Aquino, although wala hong formal po mga kabida na agreement na nabasa po natin o nakita po natin, basta yun yung lumabas po. I don't know kung speculation lang po ba yun, mga kabida, o meron pong nag-leak po na impormasyon mula sa Iglesia ni Cristo, na yun yung isa po sa mga conditions po mga kabida, ng INC doon po sa mga kandidato na inendorso po nila, lalong-lalo na po dito ho sa mga senatoriables po mga kabida, last May 12, 2025 elections. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ho dito mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.